Magandang gabi mga viewers. Yan naman kayo sa bagong episode ng Word of Last Word. So, kayo sa akin paglalakbay sa paghahanap ng kasagutan. Kay Zan at sa bayan, sino nga ba siya? Ano nga ba ang bayani? Sino ba ang bagong bayani? Tara, samahan niyo ko. Hanapin natin yung kasagutan. At ang kasagutan ating hinahanap, dadaling ko kayo kung nasaan ang mga kabataan. Hindi kayo. Isa itong indie docu, independent documentary. Parang ang gusto ko dito, maging mas malapit kayo sa realidad. Makita niyo kung anong totoo, eksakto, punto, walang edit, walang dagdag. Tuloy-tuloy na video, documentary. Okay. Tumalik kayo sa aming bahay. Pasok. Narito kayo ngayon sa dormitoryo 504 Galilea Suits, Pinubal. Minsan, nag-dormitoryo din si Rizal sa Europeo. Kaya't anong bawal? Ito ang aming mithiin na ipakita sa inyo kung tama. Halika kayo sa aming kubeta. Isang araw, normal life. Di ba? Normal life sa ano. Kasi ako si Lars eh. This is the normal life. Hi, Kami. Welcome to our documentary. Come here. And ito ka ba? Direct. Ito mga direct. Si aking kadormit sila ba? Yan. Dito kayo. Direct dito. Yan. Dito kayo sa fresh na fresh. Let's start the documentary. Come here. Direct. Direct dito. Yan. Okay, let's start with our documentary. Entitled... Wait, may password. So, 4MB1 Indie Docu. Indie Documentary. Sige, may pasok. Okay. What is a hero? Hero, sabi dito sa ano, is a man distinguished courage or ability admired for his brave deeds and noble qualities. So, anong year na ba ngayon? 2013 na. Wala na mga hero. Sige, pasok. Sige. This is docu. Ito ang indie docu. Totoong docu. Walang edit, walang bawas. Documentary lang. Dahil hindi nagbibiro ang mga tagapagbalita. Okay, so, balik tayo dito. So, hero. Ano ba ang mga hero? Sabi pa dito sa dictionary.com, sinite ko to a person who in the opinion of others has heroic qualities. So, sino may mga nagpakita ng hero sa atin? Jose Rizal. Nung pagkamatay niya, alam naman natin lahat yan. Kailangan pa ba explain yan? Direct, i-focus mo Si Emilio Aguinaldo. Hindi ko alam kung ba't naging hero to eh. Medyo may pagka-traidor to eh. Kay Bonifacio. Hindi ako medyo dito. Pero opinion ko lang yun Si Jose Rizal. Si Andres Bonifacio. Kilala naman natin kung ito ang talagang bayani, si Andres Bonifacio. Nakipaglaban siya sa mga Kastila. Hindi man siya marunong sumulat o bumasa. Hindi, alam ko marunong siyang bumasa. Hindi man siya kasing edukado na ibang bayani. Lumaban siya. Unfortunately, wala siyang napanalong laban. Sa lahat ng labans niya, walang nanalo sa mga revolts. Okay? Si Lapu-Lapu. Unang Pilipinong bayani na lumabang kay Magellan. Pa-focus nga direct. Okay? Next, si Apolinario Mabini. The Great Plebeian. Yung pilay, yung kahit lumpo siya, hindi niya pinakita yun at nakipaglaban para sa mga kalaban. Si Antonio Luna. And by the way, yung mga Luna, direct focus mo sa akin. Yung mga Luna, meron silang note na masyadong magagalitin. Si Juan Luna, meron siyang kaso sa mga Espanyol na binugbog niya asawa niya at yung mother-in-law niya na nagtago sa kanya. Di ba mga Luna, si Gregorio Luna, Antonio Luna, medyo fierce yung mga yun eh. Okay? Sino to? Si Francisco Balagtas. Hindi niya nakilala siya pero alam ko siya yung nagsulat ng Florante at Laurel. Okay? Tapos, si Manny Pacquiao. Bayani nga ba siya? Ng Pilipinas? I-focus mo nga direct. Okay? Direct balik mo. At yan ay nasa sa inyo na.
Okay, blast from a past. Alam nyo ba, na hindi lang ngayon yung, teka, out ko lang to. Hindi lang ngayon yung, hindi lang dati, akala nyo, ngayon lang may nangingibang bansa. Dati pa. In fact, yung mga ilustrado, alam naman natin yan, kasi RC natin yan, si Ma'am Choy, favorite kong prop yan. So, yung RC natin, ay yung RC, yung ilustradong to, sila yung mga mayayaman na mga Pilipino na nagpunta sa Espanyol upang mag-aral. So, parang in a way, ano na sila, parang, siguro, OFW? Hindi naman, parang sinapakita ko lang na dati pa lang, may nangingibang bansa na. Yun ang ikot ko. Okay, next. Who is the new hero today? Sino nga ba mga bagong bayani ngayon? Sa tingin niyo ba may nakikipaglaban pa sa mga Kastila, sa mga Amerikano? Wala na. Ang laban ngayon sa hindi na dugo at sandata. Pera na. So, sino mga bagong bayani natin ngayon? Mga OFW. At yan ang focus ng aking dokumentaryo. Short documentary for 10 to 15 minutes. Okay? So, dito nga tayo direct para maging iba yung perspective. Okay, so... Okay, so... Ano ba ang overseas Filipino workers? Direct kita ba yung yung... Overseas... okay. So, overseas Filipino workers. Filipino origin who lives outside the Philippines, this term applies to the Filipinos who are both, itutok mga direct, indefinitely as a citizen, permanent resident of a different country. So, alam naman natin kung anong meaning ng OFW, di ba? So, sila yung mga Pilipino dito sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad upang magkaroon ng mas magandang salary, income. Kasi wala nga sa Pilipinas eh. At alam nyo ba guys, na hindi na sila tawag na OFW. Ang tawag na pangalan na sa kanila ay OFI or Overseas Filipino Investor. Yun ang sabi ni President Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na sila workers, investor na. Kasi nga naman, di ba? Sila yung tumutulong sa pag-contribute. Ilang minutes pa ako, Do? Direct. 7 na lang, Do. Okay, so, ano ba yung mga nakikita natin sa balita? Puro Pinoy puro OFW patay sa Lebanon, 3,800 doctors kailangan sa Oman, Jordan, nasa 2,500 Pinoy sa UAE, nagbabalik, puro OFW eh. So bakit hindi dito tayo mag-focus sa mga bagong bayani? Alam na natin yung kay Rizal, puro Rizal. I mean, dapat natin igalang si Rizal, pero alam na natin yun eh. Dito tayo mag-focus sa mga yung laban na nangyayari ngayon. Maging realistic tayo. So ito yung mga Pinoy na nakatulan ng bitay sa Saudi Arabia, makakalain na. Dapat dito tayo mag-focus. Yung mga Rizal, idolo natin sila. Pero ang buhay, ang mas priority. Gawin natin idolo yung nakaraan. Okay, next. Pamili sa OFW, inis sa mga ang point ko na dito, balita karami ng OFW. Okay? So, gaano ba kahirap pag OFW? So, alam niyo madaming forms. Direct kita ba? Direct? OFW. Isa dyan yung manpower registry form, yung mga kailangan para mag-OFW. New passport application form, SSS form DOR, OFW info sheet, NFW op, itutok mo direct. Tax request refund form, workers assistant, MOFIA, nomination forum, file and pay taxes online, view taxes. Ang dami! Yun lang sasabihin ko, ang daming files na kailangan mag-OFW. So, isa yan sa mga kailangan nyo. Okay, so, isa pa nga, may show pa nga na dinibote ang GMA7, yung malayo man, malapit. Yung Pinoy abroad. Paano na host dito? Si Ivan Mayrin at si Rhea Santos. Rhea Santos. By the way, direct, alam nyo ba na, sunod mo direct, na si Rhea, totoong real life mag-asawa yan. Yung show na yun, pupunta sila sa Saudi, checkin nila yung mga, parang documentary ng mga abroad. Unfortunately, tumagal lang ng isang season yung ano nila. So, 2006. So, dito na tayo. Tingnan naman yung comedy, Bantayog ng Bayani, OFW, Hari ng Padala. Tapos, yung mga bayani, mga OFW, okay? OFW Link, yung mga masasayang yan. Okay, OFW, bagong bayani. Bakit nga ba sila naging bagong bayani? Bakit? Kaya mo bang iwan ang pamilya mo para pumunta sa ibang bansa? Kasi pag nagdala sila ng pera dito, yayaman, dadami yung pera yung Pilipinas, di ba? So, bayani sila kasi pinapaganda nila yung ekonomiya ng Pilipinas. So, kaya mo ba magsakripisyo? Di ba ang definition kanina na, sakripisyo? So, ganun kailangan magsakripisyo ganun ang pinagsasakripisyo. Hindi nila nakikita anak nila, yung pamilya nila, tuwing Pasko, minsan lang. Kaya yun. So, family benefits. Ano ba ang matutulong ng mga OFW sa Pilipinas? Okay. So, kung makikita mo dito direct, nakita mo yung
yung pataas ng pataas, ay sorry, error yan. Yung green, yung mga engine, yung mga professional, yung engine, yung technician, yung mga technician, tapos yung pula yung professional, yan, yung makikita na sa, yan. That's nice, Derek. Okay, pakita mo yung graph, Derek. Yan! So, skip na tayo dyan dahil ligbitin tayo sa oras. Yan, itutok mo dito sa naka-highlight. Sabi ng businessinquirer.net. Okay, thank you for citing. Tapos, in case of the Philippines, about 20 billion remittance. Oh my God! 20 billion remittances? Ang laki ng tinulong ng OFW, sabi dito. Facilitated by remittances. However, suspended about 10 million Filipinos working abroad. Imagine, 10 million Filipinos. Ilan bang Filipinos meron sa Pilipinas? 100 million Filipinos. So, about 10% nasa ibang bansa. Oh my gosh, I can tell. Yan, makikita nyo yung remittances. Hindi na natin kailangan i-emphasize. Kitang-kita nyo naman yung trend pataas. Di ba? So, no much causes. Bakit nga ba sila ng ibang bansa? Anong cause nun? Unang-una, taghirap. Diyos ko po. Alam na natin tong kasagutang to. Ito ko direct. Ang daming naghihirap. Kailangan pa bang mag-abroad? Oo. Ano sweldo ng mga katulong dito? Mura. Pag pumunta sa abroad, malaki. Kaya nga may kanta si Glock na, di ba? Napakaraming guru di. Alam niyo yan eh. So, taghirap. Bakit magtsatsaga ka sa Pilipinas kung may mas malaki sweldo sa abroad? Yun nga lang swertihan. Minsan, malas yung amo mo, bugbugin ka. So, isa pa. Taghirap, okay? Disadvantages. Ano ba ang disadvantages? Broken family. Ayan. Isa yan sa mga naghihiwalay yung pamilya. Dahil sa wala yung tatay, wala yung nanay, broken family. Brain drain. Isa pa yung focus mo yun. Brain drain. Bakit? Yung mga doktor na magagaling, nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa, di ba? Asan ngayon yung mga doktor na kailangan dito? Wala. Brain drain. Yung mga engineer, kailangan papalpak ng mga flyover dyan. Sa tingin nyo maganda yun. Nasa ibang bansa na eh. Paano pa? Na-brain drain. 12 years, sabi dito. Statistics nga na okay lang tayo. Brain drain. Sabi ng Inquirer, by the way, yung kanina, Inquirer din, ito, Manila Bulletin. Brain drain din. Ano ba? Brain drain na lang, brain drain. Okay, in exchange of pain, ano ba yung medyo pambawi ng mga OFW? Una-una, appliances. Pag OFW ka, alam mo yun, may balikbayan boxes, napakaganda ng TV, electric pan, kompleto lahat. OFW yan eh. Kasi siyempre, since wala sila sa pamilya, doon na lang sila bubawi sa mga material. Wala silang magawa eh. Okay? Laruan sa mga anak. Matagal mong di nakita anak mo, pag uwi mo, Diyos ko, nalulunod na mga laruan yan, hindi magkasawa yung anak. Sa asawa ng pambawi kay Mrs. Alahas. May magagawa pa ba si Mrs. Bigyan mo ng 12 garage gold? Wala na, masaya na yun. Okay, possible alternatives. Ano ba? Tingnan nyo sa DepEd, tutok mo yung direct ka. Nakita mo yung DepEd, hindi din mabasa yan, 2.92.7 billion ang budget ng gobyerno sa DepEd. So, anong point ko dito sa educate? Anong point ko dyan sa kolehiyo? Gawing mas maganda edukasyon sa Pilipinas kung gayon, competitive lahat ng mga doktor dito. Kung mabawasan man ng may mga doktor pa rin tayo dito. At bakit ka ba mga ibang bansa? Napakaganda ng halimbawa, ang purpose ko kasi, bibili ka ng sasakyan. Kung edukado ang mga Pilipino, bakit ka pa bibili sa ibang bansa? Dito ka na lang sa Pilipinas. Magaling yung mga engineer natin dito. Nabe-brain drain lang kasi. Ano pa? Business. Mag-business na lang kung hindi. Kasi na mag-abroad ka pa, magnegosyo ka na lang. Yung mga Pilipino, tangkilikin nyo ang produktong Pilipino. Hindi yung tatangkilik kayo ng ibang produkto. Kasi, ilang minutes pa direct? Papahabol ko na lang to. 14 minutes na. So, mag-business ka na lang. O kaya, may products ng Pilipino, mas tangkilikin nyo yung kaysa sa ibang bansa. Okay, by the way, our group is 4MB1, Emilio Escobar, Lars Ben Hayahay, Arvin Santos, Elmar Lactawan, Alexa Garcia, and Luis Migraso. That's all. Thank you. Good night. This is Word of Lars.